Magandang araw sa inyo. Welcome back sa ating YouTube channel at tayo muli ay may pag-uusapan na mahalaga at siguradong hindi ka lang matututo kundi maaari pang magbago ang iyong pananaw pagkatapos mong mapanood ang video na to. Kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. Now, akala mo disiplina. Pero yun pala ay hiya o shame lang yung itinatanim mo doon sa bata. Alam niyo ho, maraming mga magulang na lumaki na sa paniniwala na kapag pinapahiya mo daw ay mas natututo. Kasi nga naman kapag sa harap ng tao, ito yung madalas na paniniwala na kapag nasa harap daw ng tao, ng ibang tao at napagsasabihan mo yung bata, mas tatatak daw ito sa kanila. Ito ba, naniniwala ba kayo sa ganyan? O, yun yung tanong ko. Diba? Pero, sa totoo lang, ano ba talaga ang tumatatak sa bata? Aral ba o sugat o sakit lang? Diba? Ngayon, guys, pag-uusapan natin, ito napakasensitibong topic nito. Alam ko, maaari kang mag-react dito. Pwede, of course. Open naman tayo sa mga comments and reactions, no? Pero ito, napaka-sensitive nga ng topic na to. Ito yung public correction versus public humiliation. At bakit minsan sa intensyon natin na lang naman natin, ang intention lang naman natin ay magturo sa ating mga anak. Pero ang nangyayari, nasisira yung pagtitiwala. Now, ngayon, ang topic natin na pag-uusapan, hiya ba o aral? Ano ba ang makukuha ng isang bata kapag pinapagalitan mo siya sa harap ng ibang tao? Ayan. So, diretso na tayo. Number 1, pag-usapan natin ang public shame. Public shame is not a discipline. It basically rewires the trust. So, sa usapin sa psychology, okay, puntahan natin yung sabi sa psychology, kapag yung bata, ito ayon to sa mga pag-aaral, ayon sa pag-aaral, kapag ang bata ay pinapagalitan mo sa harap ng iyong classmates, sa harap ng mga relatives, or kaya sa kapitbahay, o kahit kasama sa simbahan, o kaya naman kahit nga sa harap ng kanyang kapatid eh. So, ano yung unang nangyayari sa utak? Ano yung nagpo-process sa kanyang utak? Ano yung magiging response niya? Ika nga. Either he or she will fight, she will flight, or freeze. Yun yung tatlong pwedeng mangyari. At sa totoo lang, hindi naman niya talaga napoproseso yung aral o yung lesson eh. Kundi, ang napoproseso niya ay yung threat o pananakot. Natakot at tinakot mo lang kasi. Yung kung gumagamit tayo ng public shaming, pinapahiya natin siya sa iba, ang nag-a-activate sa bata ay hindi yung aral, kundi nag-a-activate yung survival mode. At kapag nasa survival mode yung bata, alam nyo, una hindi siya makikinig para matuto. Nakikinig lang. Pangalawa, nakikinig lang siya para protektahan niya ang kanyang sarili. Para at the least ma-reduce yung kanyang nararamdaman na takot, nararamdaman na sakit. At kapag paulit-ulit na ginagawa natin at paulit-ulit siyang nitong nangyayari, ang natutunan ngayon ng bata in the long run, in the long term, anong natutunan niya? Ay hindi pala safe na magkamali. So ngayon naisip niya, ay dapat lahat perfect dapat ang ginagawa ko kasi hindi pala mabuti, hindi pala magiging safe ako kapag nagkamali ako. Or mas mabuti pang magtago na lang ako kapag meron akong kasalanan. So anong nangyayari? Nagiging sinungaling tuloy yung bata. Diyan siya ngayon matututong magsinungaling kasi nga natatakot nga siya na malaman mo, ikaw na magulang, na siya ay nagkamali. At ito pa, mas mabuti. Sabi nga, ang magiging paniniwala niya ngayon ay mas mabuti na nga lang talagang magsinungaling kaysa naman ako ay mapalo, masaktan o kaya mapahiya pa. So, ibig sabihin lang, ang disiplina, hindi na disiplina yung nabubuo ngayon sa kanya. Ang akala mo disiplina, hindi. Defense mechanism tuloy ang nangyayari at nabubuo sa kanya.
Oh, gets niya ha. Number 1 yon. Number 2, pag-usapan natin. Ang natatandaan ng bata ay hindi naman talaga sermon, kundi yung hiya na kanyang naranasan dahil na nagkamali nga siya. So ito ha, challenge ko. Ito, ikaw na nakikinig ngayon, o ito nanonood dito sa video na to. Subukan mo ha, subukan mo ngayon. Balikan mo nga yung childhood days mo. Balikan mo. Reminisce the past. Balikan mo yung childhood days mo. Naaalala mo ba lahat? Naaalala mo ba lahat yung sinabi ng nanay mo noon? Nang pinapagalitan, yung tatay mo at nanay mo. Nung pinagalitan ka, naalala mo pa ba yung sinabi niya? O, sige nga. Sige. Type mo sa comment section kung hindi mo ba naalala o kung naalala mo pa. O kung kaya mo pa nga, i-type mo sa comment section yung mismong mga salita na naalala mo pa. O. Kasi, malamang or malaki ang likelihood na maaaring hindi mo na talaga na naaalala, o di ba? Pero ito for sure. Ito sabihan niyo kung agree kayo or disagree diyan sa comment section. Pero ang mas naalala mo pa ngayon kung paano ka pinahiya ng nanay o tatay mo noon. O di ba? Maalala mo pa siguro ngayon sino ang nakakita nung time na yon na unforgettable moment mo na ipinahiya ka? At ano ba yung nararamdaman mo noon hanggang ngayon naaalala mo pa rin? Ibig sabihin, yan yung tumatatak. Ganon kahaba, ganon katagal ang tatak dun sa epekto ng pamamahiya, ang estilo ng disiplina ng pamamahiya. O di ba? So, ibig sabihin lang, kapag pinagalitan ang bata sa harap ng iba, ang mensahe na ipinaparating, ang mensahe, ikaw na magulang, ang mensahe na gusto mong iparating doon sa anak mo, anak, ayusin mo yung ugali mo. Yun ang gusto mong sabihin sa kanya di ba? Pero, internally, sa bata, ano ang kanyang naririnig? Hindi yung message mo, hindi yung gusto mong sabihin na ayusin mo ugali. Hindi yan yung naririnig niya. Hindi yun yung kanyang naiintindihan. Ano yung naririnig niya? Nakakahiya ako bilang anak. Ay mali ako. O kaya naman, ay wala akong value. Yun ang kanyang naiintindihan. Yun ang kanyang naririnig sa'yo. At kapag, ito tandaan natin, kapag identity na ng bata ang tinatamaan, guys, hindi na behavior ang nababago mo. Kung hindi, sinisira mo yung kanyang self-worth. Okay? So, puntahan natin number 3. Tingnan natin yung authority versus control. Kasi ito, magkaiba. Marami kasi sa atin, kapag sinabi yung authority at yung control, ayun, parenting yun. Dapat yun ang gagawin natin. Ang dami nga ngayon mga nag-a-advocate dyan ng mga content creator. No, mga content creator na minsan pa nagmumura pa dito sa social media na dapat kontrolin kasi yung authority natin. So they are equating authority and control. So guys, ito magkaiba itong dalawang to. May mga magulang kasi na ang mga paniniwala, kailangan kong ipakita na dapat ang anak ko ay sumusunod sa akin at ipakita ko na ako'y magulang, ako lang ang masusunod. O relate ka ba? Relate ka ba sa sinabi ko? O type relate sa comment section. O type mo relate. Pero guys, ito pero ang totoong authority ay hindi mo nakukuha o hindi siya makikita sa lakas ng boses. Ang totoong authority ay galing sa relational connection. Okay? Uulitin ko. Ang totoong authority ay nanggagaling sa tinatawag natin na relational connection. Connection. Dapat may connect sa bata. Kapag ang bata ay nararamdaman niya na naiintindihan siya ng kanyang mga magulang, nararamdaman niya na hindi siya inaatake o inaattack, at alam niya na mayroon siyang safe space. Okay? May safe space yung kanyang mga magulang. Malaki ang chances na siya ay makikinig. Ang control, ito tandaan natin ang control, it only creates compliance.
For compliance only lang yun. Ang cooperation, ito yung pangmatagalan. Ito yung long term. Kung gusto mo na mas sumunod yung anak mo, kahit wala ka pa, okay? Kahit wala ka, doon nagsisimula ang self-discipline. Kahit wala yung magulang, kahit wala yung sisita sa kanya, walang nakatingin sa kanya, gagawin at gagawin niya kung ano yung tama. Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng internalization of values. Yun yung dapat na target natin. Turuan natin mga anak natin to internalize the values. Huwag nating turuan na dapat ay matakot sa akin yung anak ko. Kung ikaw ay magulang ngayon na ganun ang iyong perspective, yung iyong mentality, nako, malaki ang problema mo. I'm sure, pag dumating yung anak mo sa teenage years or adulthood, matatandaan mo ang sinabi ko sa'yo. At ito ang problema, hindi mo na yan mababalikan. Ang hirap ng balikan. Hindi takot, hindi mo kailangang paniwalaan na dapat matakot ang anak ko sa akin para sa aking authority, hindi. Unahin mo yung connection. Dapat ang anak ko at ako ay may connection. Yun dapat ang unahin mong isipin. Okay? Gets tayo doon. Kung na-gets mo yon, naintindihan mo yon, type mo sa comment section. Gets ko yan. Okay? Gets ko yan. Number 4. Pag-usapan natin sa number 4 ang private correction and public protection. Okay? Private correction, public protection. Ito yung practical, pinaka-practical ito na principle. Kapag kino-correct mo yung bata, gawin mo siya in a private place. Yung walang nakakita, kayo lang. Pero in public, make sure and give the assurance also sa anak mo that he or she is protected. Ano ba ibig sabihin? Kapag nagkamali ang anak mo sa harap ng ibang tao, pwede mong sabihin sa anak mo, anak, usap tayo mamaya ha. Anong pinapakita mo doon? 'Di ba? Napakasimple. Napakakalmado lang. Pero pinapakita mo yung firmness mo bilang magulang. Ibig sabihin, hindi mo siya pinapalusot doon sa ginagawa niyang hindi magandang behavior. Pero hindi mo rin siya pinapahiya. Pagdating sa bahay, pagdating doon sa private space ninyo, doon mo bigyan ng correction. Doon mo ibibigay ang mga consequences. At doon mo, mapakamahalaga rito, yung ipapaliwanag mo sa kanya. Ano ba yung mali? Guys, wag kayong mag-assume na alam nung bata yung mali niya. Kasi yung bata nga, developing pa nga yung kanyang utak. So, hindi pa alam nung bata kung ano yung tama sa mali. Lalo na yung mga maliliit pa na bata, never ever assume na pareho kayo ng pag-iisip, pareho kayo ng pagkakaunawa sa sitwasyon. Ang problema kasi ng mga magulang, karamihan sa mga magulang, ina-assume nyo agad na pareho kami ng thinking ng anak kong 3 years old, 5 years old, 8 years old. Ay nako, itigil mo na yan, mali yan. Okay? Itigil mo na yan. Okay? So ipaliwanag mo ano yung mali. Bakit ito mali? At bigyan mo rin ng pangaral, ano bang dapat gagawin the next time? Okay? Sa ganitong paraan, yung behavior, yung kinokorek mo, hindi mo sinisira yung dignidad ng bata. Okay, gets tayo doon. Okay, gets. Okay, Number 5, you have to model respect. Okay, i-model natin yung paano ba maging respectful. Kung gusto mong makita yung anak mo na magalang o respectful, okay, tanungin mo. Tanungin mo to sa sarili mo ha. Ang nakikita ba ng anak mo ay yung ang nakikita ba niya yung respeto na gusto mong makita on the way on how you correct your child. Okay? Ang bata kasi, mas natututo kasi siya sa modeling. Hindi actually sa sermon mo, lecture mo. Alam mo, gaano man kahaba yung iyong sermon, sa totoo lang, siguro swerte na meron kang 2% doon na makuha ng bata na maintindihan niya. Hindi. Mas intindi yung bata. Mas natututo siya kapag may nakikita siyang model. At ikaw yun. Hindi dapat ibang tao. Hindi si teacher, hindi kaibigan, hindi yung kapitbahay, hindi ang tito, hindi ang lola, kundi ikaw na tatay at ikaw na nanay.
Kapag ikaw ay galit at sumisigaw ka, ano yung natutunan ng bata? Ay, kapag nagkamali pala yung ibang tao, pwede ko pala silang sigawan. O, yun ang natutunan niya. Pero, kapag ikaw naman ay kalmado, pero may firmness, ano ang natutunan ng bata? Pwede palang mag-correct, pero may pagrespeto. O, di ba? Magkaiba. O, di ba? So, tandaan natin that respect is caught. Hindi siya ipinipilit. Yun ang tandaan natin. So, sa madaling sabi, may epekto itong pinag-uusapan natin kapag dumating na sa panahon ng pagiging teenager na yung mga anak natin. At kung ikaw may anak ka, hindi pa umaabot sa teenager, at napanood mo yung video na to, I suggest or I recommend to follow or to test what I'm saying, what I've been telling you right now. Kasi pag inantay mo dun sa teenage years, nako, I tell you, napakamasakit sa ulo na niyan. Okay? Sobrang sakit na yan sa iyong ulo. Magkakasakit ka pa. So kapag ang bata, okay, lumalaking napapahiya siya sa publiko, anong mangyayari? Ito yung maging epekto sa kanya, ha? Maaari siyang maging overly or extreme yung kanyang pagiging people pleaser. Ano ba yung people pleaser? Yung bang lahat na lang ng gagawin niya dapat ay ma-please niya. Ano ba sa Tagalog yung please? Ma-please niya yung ibang tao. O dapat na, ano ba? Kaya alam niyo, ito yung nakakalungkot eh. Kaya ang daming mga Pilipino papasok lang sa mga trabaho o nag-a-apply sa mga trabaho kapag may padrino, may mga backer. Kasi nga, sa tingin ko ito opinion ko lang naman to, by observation, marami kasi sa atin lumaki sa paraan ng pamamahiya. Kaya ang dami rin sa atin mga Pilipino, pagdating sa karir, pagdating sa trabaho, halimbawa na lang trabaho, hindi pumapasok o naghahanap ng backer. At pag andoon na sa workplace, nakita nyo ang daming mga sip-sip. Kasi nga, they're trying to please other people. They're trying to satisfy other people's needs. Kasi nga, they wanted to be in safe situation. O, di ba? Pangalawang epekto, maaaring maging defensive at palaban yung bata. Kaya nagkakaroon siya ng aggressive behavior. Kaya sinasabi agad na, ay, naging rebelde yung bata na to. Hindi actually rebellion yun eh. Nagiging defensive lang siya, nagiging palaban. Because of the way you are giving discipline to the child. Number 3, maaari siyang magiging secretive. At ito yung delikado kapag secretive yung bata. Maaaring siya ay dumadana sa isang sitwasyon na kailangan mong dapat malaman para mabigyan mo ng suporta. Ang problema ay napaka-secretive niya. Ayaw niyang magsabi sa'yo dahil natatakot nga siya sa'yo. Natatakot nga siya. Wala siyang tiwala sa'yo. Ang problema niyan, paano kung sa iba siya magsabi? At ang pagsasabihan pa niya ay yung maling tao. Kaya ang daming mga bata ngayon nalalagay sa maling sitwasyon, sa alanganin na sitwasyon. Example, teenage pregnancy na lang. Yan. Pang-apat, maaari siyang mawala ng confidence sa social settings. Mawawala, bumababa ang kanyang self-esteem. So, pero ito, gusto ko lang sabihin sa lahat yung mga epektong ito, hindi mo agad-agad ito makikita. And it progresses through time. At hindi mo siya mapapansin dahil progressive siyang nangyayari. Hindi siya abrupt. Agad napansin mo, hindi. Para lang nakikita mo siyang normal. Kaya yun ang delikado eh. Kapag medyo hindi tayo ganun ka-sensitive at conscious enough, nako, mapapansin mo, ay, bakit nagkaganon? Kasi nga, parang nag-normalize lang yung sitwasyon. At ito pa, pagdating sa teenage years, doon lumalabas, dumidistansya na yung bata. Kasi nga, defensive na siya, ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang masaktan. Hindi dahil rebellious yung bata, kundi gumagawa lang siya ng self-protection niya. So, sa huli, in a conclusion, ang tunay na disiplina ay nagtuturo, hindi nananakit ang pagdidisiplina. At kapag pinili mong mag-correct ng may pagrespeto o pagbibigay respeto while you're giving correction to your child, ang itinatanim mo sa bata, sa anak mo, una, dignity or dignidad. Pangalawa, empathy. At pangatlo, emotional safety. At ang bata na lumalaki na may dignidad ay siya yung bata na gumagalang at kahit wala pang nanonood sa kanya,
na mayroon siyang talagang malakas na self-discipline. At yun nga lang, yung tanong ko sa iyo bago matapos tong video na to. Pagkatapos mo napanood lahat, ano bang itinatanim mo sa anak mo? Hiya ba o aral? Kung nagustuhan mo at may natutunan ka sa video na to, please like, subscribe, and share this video. At please wag mong kalimutan na i-click yung notification bell. At hanggang sa susunod na topic natin, magkita-kita uli ho tayo. God bless everyone.